Impunto 6:00 ang dumating ang sundo ni Jade. Bihis na siya at katunayan ay ang mga ito na lamang ang kanyang hinihintay. Nakahanda na rin ang kanyang mga dadalahin kagabi pa. Bumaba siya bitbit ang hindi naman gaano kalakihang backpack. Wala bang sasama sa mga pinsan mo? Tanong sa kanya ni Sapphire. Busy silang lahat. Ako lang ang panayagan ni na Ate Bianca at Ate Daniel na mag-leave. Wika niya na makaupo sa panggitang upuan ng van. Sinuhid niya ng tingin ang lahat ng nasa loob ng sasakyan. Kompleto ang grupo. 2 lalaki at 3 silang babae. Paano yan? Ikaw lamang ang walang partner. Kancho ni Jelly. Sino may sabi? Nakalabi niyang sabi. Dadaanan natin siya sa kanila. Kung meron kayong partner, meron din ako. Sino? Namimilog ang mga matang diweto ng 2 babae. Makikilala ninyo maya-maya. Nagkibit na lamang ng balikat ang dalawa. Pinausad na ni Tommy ang van. Hanggang sa mga sandaling iyon, ay hindi pa rin nakapag-desisyon si Michael kung kukonsintihin ba niya si Jade o hayaan na lamang itong magalit. Anumang sandali ay darating na ang dalaga at ang mga kasama nito. Pero wala pa siyang naiisilid na kahit ano sa knapsack, kahit isang perasong brief man lang. Kung bakit naman kasi, hindi niya nagawang tumanggi sa pabor na hinihingi ng babae. Kung pabor nga bang matatawag iyon. Sa kanyang pagkakatanda, sinisingil nito ang kabayaran sa pagpapatawad na ito sa kanya ng buong kapahangasan nitong hagkan. Ano ba ang dapat niyang gawin? Sasama ba siya sa babae o hindi? Nagkatalo ang kanyang kalooban. Kung tutuusin, ay wala siyang obligasyon sa dalaga. Wala silang pinirmahang kasunduan na nagsasaad na kailangan nang ibalik ang pabor na ibinigay ni Jade. Besides, may kasalanan din naman ito sa nangyari. Pinikonsya nito, kaya siya nagalit. Kaya lang naman siya humihingi ng sorry dito, ay dahil na-realize niya, hindi iyon tama. But it doesn't mean na wala itong kasalanan sa nangyari. Oo nga. Bakit nga ba siya papayag na magpadigtas sa babae? Sino ba ito sa kanyang buhay? Hindi naman sila magkaano-ano Hindi siya sasama kay Jade. Hindi siya nito mapipilit kung ayaw niya. Sinanasalud ang nagbukas ng gate para kay Jade. Palibhasa ay walang nabanggit dito si Michael. Kaya malugod itong pinapasok ang dalaga pagkatapos ito magpakilala. Nasa loob si Michael, iha. Maupo ka muna at pupuntahan ko sa kanyang silid. Wika ng matanda. Sige po. Naupo siya sa sofa habang hinihintay ang lalaki. Ang kanyang mga kaibigan ay nagpaiwan na lamang sa sasakyan. Malaki ang bahay ni Michael, maluwang ang sala, at kumpleto sa makabagong kagamitan. Ang lahat ng kanya nakikita sa loob ay simbolo ng karangyaan. Ayon kay Gabriel, ay solo itong may-ari ng Vox Incorporated. Kung gayon, mayaman nga pala itong talaga. Naku iha, masama daw ang kanyang pakiramdam. Ang sabi ni Nana Salud, nang bumaba mula sa itaas ang kwarto ni Michael. Hindi na lamang doon siya sasama sa inyo. Ho, pero nasaan ho ba siya? Nasa kanyang kwarto at nagpapahinga. Pupuntahan ko ho. Ha? Hindi na niya hinintay pa ang permiso ng matandang babae. Bago pa man ito makaimik, ay paakyat na siya ng hagdan. Hindi siya makakapayag na ipahiya siya nito sa kanyang mga kaibigan. Ipinagibang na niya sa mga ito na may gwapo siyang kasama, kaya hindi ito pwedeng umatras. Lahat ng pintuan sa itaas ay kanyang binuksan hanggang sa matagpuan niya ang hinahanap. Nakadapa ito sa kama at taksubsob sa unan ang mukha. Anong sabi, Nana? Nakaalis na ba sila? Hindi lumilingong tanong nito sa pag-aakalang si Nana Salud ang pumasok. Hindi mo talaga yata ako kilala. Mabuway niyang sabi. Gulat na napalingon si Michael. Bigla itong napabangon na makita siya. Anong ginagawa mo dito sa silid ko? Kunot noo, sita ng lalaki. Sinusundo ka. Naghihintay na mga kaibigan ko sa sasakyan. Kaya halika na. Umupo ito sa gilid ng kama.
Salubong pa rin ang mga kilay. Hindi ba sinabi ni Nana Salud na ayokong sumama sa inyo? Masama ang pakiramdam ko. Huwag ka na nga magdahilan, okay? Hindi ako naniniwala sa'yo. Kaya tayo na. Hindi tuminag sa kanyang kinuupuan ang binata. Humakbang siyang palapit para hilahin ito. Pero nagulat pa siya nang siya ang hatakin nito. Napasubsob tuloy siya sa matipuno nitong dibdib na nadadamitan lamang na manipis sa sando. Ano ba? Angil niya sa baby glass. Subalit hindi siya pinansin ni Michael. Nagpatibubalo ito sa kama. Tangay siya. Kaya nagbistula siyang nakadagan dito. Michael, bitawan mo nga ako. Ano ya? Habang nagsisikap na makawala sa mga bisig ng lalaki na nakapulupot sa kanyang baywang. Hinihintay na tayo ng mga kaibigan ko. Kaya tayo na. Ayoko. Pwes, kung ayaw mo, kami na lang aalis. Angil niya. Bitiwan mo na ako para makaalis ako dito. Maghahanap na lamang ako ng ibang makakasama. Hindi pa rin kumikilos ang lalaki para pakawalan siya. Manapay unti-unti. Inalapit ito ang mukha sa kanya hanggang sa halos wala nang hangin dumaraan sa kanilang pagitan. Michael, what are you doing? Natataranta niyang sita. Pakawalan mo na nga ako. Mamaya na. Namamaos ang tinig na anas ito habang nakatitig sa kanya mga mata at pagkatapos ay bumaba sa kanya mga labi. Michael. Nagtaka si Nana Salud nang biglang matahimik sa loob ng silid ni Michael. Kaya tinulak na nito ang pinto upang tingnan kung ano ang nangyayari sa dalawa. Iha, hindi naman sa nakikialam ako. Pero huwag mo nalang pilitin kung talagang, ay! Biglang nalaki ang mga mata nito sa nabungarang eksena. Sus Maria Josep! Naalarma naman sina Jade at Michael na makita ang matandang babae sa loob ng silid. Mabilis sa hinila ng binata ang isang kamay nito. Nasa ilalim na ng t-shirt ni Jade at pinakawalan ang dalagang halos nakadaga na dito. Naku, pasensya na kayo. Natataranta. Hingin pa umanhin ni Nana Salud. Hindi ko naman kasi alam na may ginagawa pala kayo. Namula si Jade habang halos hindi man ka natuto sa pag-aayos ng sarili. Hindi siya makatingin ng tuwid sa matandang babae dahil sa eksenang naabutan nito. Ang mabuti pa siguro ay maiwan ko na kayo dito. Ang sabi pa ni Nana Salud. Sa isang iglap ay nawala ito sa may pintuan. Napatingin si Michael kay Jade at ganoon din naman si Jade. Pagkatapos ay mahina nagkatawanan. Ituloy natin. Hamon ni Michael. Inarapan niya ito. Sa wakas ay naayos din niya ang nagusot niyang damit at buhok. I'm serious. Nakangiting wika ni Michael. Bagaman. At totoong seryoso. Ang kislap sa mga mata nito. Huwag na lamang tayong sumama sa mga kaibigan mo. Dito na lamang tayo. Pinamaywangan niya ito. Hindi pwede no. Ako ang nagplano sa lakad namin na ito. Kaya hindi ako pwedeng hindi sumama. Ayoko nga umalis eh. Kung ayaw mo, edi hindi. Nakasimangot niyang sabi. Sabay talikod. Patungo sa pinto. Marami dyan ang willing sumama sa akin. Bakit nga naman kita pipilitin kung ayaw mo? Talaga ha? Nakangising sabi nito. Hindi man lang apektado sa kanyang banta. Talaga. At upang patunayan na totoo, sa loob niya ang sinabi. Hindi na ito nalingon pa. Patakbo niyang tinungo ang hagdan. Bigla namang naalarma si Michael na mahinuha. Aalis na siya. Dali-dali itong lumabas para siya ay habulin. Wala akong magagawa kung ayaw ninyong maniwala. Pabaliwalang sabi ni Jade. Totoo ba yun pare? Hindi kayo close? Sabad ni Augie, ang boyfriend ni Jelly. Kibit-balikat ang sinagot ni Michael. Sinulipan niya ito. Wala na namang nagtanong pa sa kanilang mga kasama. Nabaling na sa ibang bagay ang pansin ng mga ito. Muntik na mapatili si Jade na maramdaman ng isang kamay ni Michael sa kanyang hita. Pinagpag niya iyon, sabay irap dito. Ngumiti lamang naman ang binata. Nakarating sila sa dockyard ng Manila Yacht Club kung saan naghihintay
Ang malaking yating pag-aari ng pamilya ni Sapphire. Iyon ang kanilang gagamitin sa kanilang paglalayag. Magkahawak kamay na bumaba sina Jade at Michael sa van. Pinagtitinginan sila ng kanilang mga kasama, pero parang hindi sila aware doon. Kung nanatili na lang tayo sana sa bahay, mas masaya pa. Bulong ni Michael. He, kung malaki ang yate mula sa labas, mas maluwang sa loob niyon. 3 ang cabin at maluwag ang deck. Malinis iyon at may mga crew pa na nakahanda magsilbi sa kanila habang naglalayag. Palibhasa ay mayaman din ang angka ni Sapphire. Ang pamilya nito ang may-ari ng isa sa pinakamalaking shipping company sa bansa. Wow! Mahangang bulala si Michael na makita ang loob ng cabin. Para lamang pala tayong nasa loob ng hotel. Bakit kaya hindi ka bumili ng yate? Mayaman ka naman yata sabi niya. Hindi pa naman ako ganun kayaman, senyorita. Hindi ko pa kaya ang mga ganitong luho. Bola. Ang sabi ni Gabriel, ay maganda ng takbo ng negosyo mo. Kaya paano kang hindi yayaman? Kuripot ka lang siguro. Nakalabi niyang sabi. Hindi kuripot. Ang tamang tawag doon kundi matipid. Bakit? May pinaghahandaan ka ba para magtipid ka? Yap. Mag-aasawa ka na ba? Hindi pa naman pero we can't really tell, hindi ba? Minsan, may mga bagay talaga nangyayari nang hindi inaasahan. Mas mabuti na iyong handa tayo lagi. Kung sa bagay, pati anod niya. May paghanga siyang naramdaman para sa binata. Malalim ang panahon nito pagdating sa mga bagay-bagay. Swerte ang babaeng mapapangasawa nito. Kung sino man iyon. Ikaw, huwag mong sabihin, hindi ka marunong magtipid. Balit tanong ni Michael sa kanya. Sarkastiko ang umiti si Jade. Lagi ko nakakalimutan Hindi naglipat oras, ay palayo na sila sa dockyard ng MYC. Siyam silang hula niyon. Si Tommy ang ship captain. May 2 itong alalay na kapwa nagtatrabaho sa shipping company na Sapphire. Ang unipormado namang lalaki na naruroon ay magsisilbing chef at waiter na rin nila. May alam ka ba sa mga trabaho ng mga seaman? Naitanong ni Jade sa katabing binata. Wala. Hay nako. Wala pala kaming maasahang tulong mula sa'yo. Kung sakali. Pabiro niyang wika. Aba, kahit naman wala akong alam sa pagkapatakbo ng yate, ay maasahan naman ninyo ang tulong ko sa isang bagay. Magaling yata akong swimmer. Tanggol nito. Excuse me, mamang suplado. Lahat po kami dito ay magagaling na swimmer. Kaya salamat na lang. Tumawa lamang ito. We'll see about that. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan na Jade at Michael. Parang di sila nagkaroon ng pangit na simula. Napagtanto ni Jade na hindi naman talaga likas sa suplado si Michael. Siguro, nagkataon lamang na wala ito sa mood noong una sila makita. Kaya ganoon ang naging dating nito sa kanya. Madali naman pala itong pakisamahan. Sa katunayan, ay kasundo din nito ang kanyang mga kaibigan. Hindi ka naman pala totoo ang isnabero Nasabi na lang niya nang hindi makatiis. Palabas na sila ng Luzon Sea. Noong una, napaka-cold mo. Akala ko tuloy masungit ka. Alam mo bang napahiya ako? For the first time in my life, naranasan ko madedma ng isang lalaki. Dugtong pa niya. Kaya ka ba gumawa ng paraan na inisin ako? Dahil gusto mo makaganti? Yes, na-challenge kasi ako sa kasupladuhan mo. Pero maniwala ka, ngayon ko lamang ginawa ang mga ganung bagay sa buong buhay ko. Alin, iyong pagpapadala mo ng mga bulaklak sa akin at imbitasyon. Nakatikwas sa isang sulok ng mga labing wika nito. Yap, naglakas loob lang naman talaga ako dahil hindi naman talaga ako ganun ka-agresibo. At siguro, lalong lumakas ang loob ko dahil sa inis ko sa'yo. Kaya kinakapalan ko na lamang ang mukha ko. Are we making a truce here? Don't you think it's too late to ask that? Kanina pa tayo nag-uusap at nagbibiruan. So, friends? Naglahad ito ng kamay. Yeah, friends. Tumatango niyang sabi.
Tinanggap niya ang kamay nito at pinisil. Hindi ka ba galit dahil pinilit kitang sumama kahit ayaw mo? Nope. Hindi mo naman talaga ako pinilit. At saka, hindi naman talaga ayaw ko. Nagdalawang isip lang ako. And you helped me to decide. Pagkikibit-balikat ng binata. Napangiti si Jade. May naaamoy siyang kakaiba sa turos nilang iyon. Napatingin siya sa mukha ni Michael na magpakawala ito ng malalim na paghinga. Bigla naging seryoso ang anyo nito. Bakit? Mataman siyang tinignan ng lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali ay umiling. Wala, may nalaala lang ako. Babae, tanong niyang hindi naikuble ang paninibugho sa tinig. Ngumiti ito. Hindi. Negosyo. Yeah. Iniisip ko lang na kung hindi nag-click ang naisip kong business, nasaan na kaya ako ngayon? Pinisil niya ang braso nito. Nag-click naman, di ba? Ang sabi ni Gabriel ay patuloy daw na lumalaki ang kumpanya mo. Bakit marami kang alam tungkol sa akin? Nag-research kasi ako eh. Tumagal ang titig nito sa kanyang mukha bago muling ibinaling sa ibang direksyon ang tingin. Napapangiti.